Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on, the power of your love. Lord, and fill my eyes, let me see your face, to face the knowledge of your love as you lead in me. Moving you, my mind, as your will unfolds in my life, in living every day. By the power of your love, hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on, by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on, with the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on, with the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on, with the power of your love. Unang sulat ni Pedro, chapter 4, verse 11 to 19. Mabuting pangangasiwa sa mga kaloob ng Diyos. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, kaya't maging mapagtimpi kayo at manatiling malinaw ang pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Huwag maging mabigat sa inyong loob
ang pagtanggap sa mga kapatid. Bilang mapuputing katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang katangian tinanggap ng bawat isa. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na nakaloob sa iyo ng Diyos upang siya'y papurihan sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Mga minamahal, huwag ninyong patakhan at ituring na di pa karaniwan ang mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikihati sa mga hirap ni Kristo at maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag ang kanyang kadakilaan. Mapalad kayo kapag kayo inaalipusta dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang dakilang Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. Huwag nawang mangyaring maparusahan ang sino man sa inyo bilang mamamatay tao, magnanakaw, salarin, o mapanghimasok sa di niya dapat manghimasukan. Ngunit, huwag ikahiya ni naman kung siya'y maparusahan dahil sa pagiging Kristiyano. Pagkus, magpasalamat siya sa Diyos sapagkat taglay niya ang taguring ito. Dumating na ang panahon na paghuhukom at ito ay magsisimula sa mga hinirang ng Diyos. At kung sa atin ito magsisimula, ano ang magiging wakas nito sa mga hindi sumusunod sa mabubuting balita na salita ng Diyos? Tulad ng nasasaad sa kasulatan, kung ang matuwid ay halos hindi maligtas, ano kaya ang nahihinatnan ng mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Kaya't pati ang mga nagbabanta ng hirap ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa may kapal na laging tapat sa kanyang pangako. Itinalagan nila sa kanya ang kanilang sarili sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, ang salita ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Magandang umaga sapagkat napakaganda ng aking umaga kanina. Praise the Lord. Amen. Kapag nag-umpisa ang umaga ng maganda, pakiramdam, asahan mo hanggang hapon yan. Praise the Lord. Amen. Magsanay na tayo na pag-gising sa umaga ay isa talagang magandang umaga ang pagpati sa ating Diyos Ama. Praise the Lord. Amen. Kapag tayo mag-umpisa, patiin muna natin ang ating Diyos sa langit ng isang magandang araw po, Ama. Magandang araw po, Ama. Praise the Lord. Amen. So, meron tayong natutunan umpisa pa lang. Pag-gising sa umaga, isang magandang umaga sa iyo, Ama, sa langit, sa ngalan ni Jesus. Praise the Lord. Amen. So, meron tayong dalawang bisita na napakapalad ngayong araw na to. Praise the Lord. Amen. Hindi sa kanilang kaalaman, sila ay nandito hindi
Hindi dahil in-invite sila ay nandito, hindi dahil sa in-invite sila ng tao, sila ay nandito dahil tinawag sila ng Diyos. So doon sa mga matitigas na ang pagkain na kinakain sa kasalukuyan, narinig natin kanina ang binasa sa salita ng Diyos na magalak mapalad kayo kung kayo inaalipusta dahil kay Kristo sapagkat sumasa inyo ang dakilang Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. Kaya huwag kayong magtataka kung kayo na nandito na sa gawain ng Diyos ay dumaranas sa matinding pagsubok at pag-alipusta. Pag-alipusta o paghamak ng mga tao. At yung mga taong yun ay hindi naman malayo sa atin. Mismo yung mga mahal natin sa buhay. Kasama. So, ang sabi ng Diyos ay huwag niyong kalilimutan ayon sa unang Pedro 4. 14. Hanapin niyo, mapalad kayo kapag kayo'y inaalipusta. Dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang dakilang Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. Praise the Lord! Lalo sa mga nakaranas na ng pag-alipusta mismo ng mga mahal na sa buhay, ito yung salita ng Diyos na para sa inyo, para hindi kayo manghina. Na sumasa inyo na nga ang Espiritu ng ating Diyos. Praise the Lord! Kaya bilang mga tinawag ng Diyos o hinilang ng Diyos sa gawain ito, wala nang dahilan para kayo ay manghina. Wala nang dahilan para kayo ay bumalik pa sa pinanggalingan. Tuloy-tuloy na lamang ang inyong paglalakbay kasama ang Diyos na sumasa atin na. Tuloy-tuloy ang ating paglalakbay kasama ang Diyos na sumasa atin Praise na. the Lord! Huwag niyong pakawalan ang bawat salita dahil bibitawan dito. Pakiusap. Yung mata niyo man ay gumala kung saan-saan at may interruption. Yung inyong mga tainga, huwag ninyong pakawalan ang bawat salita na bibitawan dito. Tuloy-tuloy ang paglalakbay. Walang hinto. Walang pahinga. Ang pahinga ay sa dulo. Kasama ang Diyos. Praise the Lord! Pero may ginagawa ang Diyos para makapagpahinga ang tao. Kaya yung mga sakit, huwag niyang ikalungkot. Kasi mga sakit niya, nakakapahinga kayo, nakaka-absent kayo sa school, nakaka-absent kayo sa trabaho, pero hindi ibig sabihin ay sadyain nyo magkasakit para magkapahinga kayo. Okay? Kung pag-aaralan lamang ng ama ni Beverly ang nangyari sa buhay niya, baka ipagpasalamat pa niya sa Diyos. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Amen! Mahal na anak at asawa, kahit ang kanyang kabilang parte ng katawan ay nanghina na. Hindi naman sila pinabayaan ng Diyos. Huwag niyong titingnan yung isa lamang malungkot na pangyayari sa buhay niyo. Kahit hindi isa yan, 2, 3, 4, 5. Huwag niyong tingnan yung malulungkot na bagay. Ang tingnan ninyo, ano ba yung mabuting bagay na nangyayari sa kabila ng malungkot na bagay. Praise the Lord! Amen!